Sa unang mga segundo ng video na ito, gusto kong itanong sa iyo, ano ang ginagawa mo kapag pakiramdam mo wala ka nang nagtatakbuhan? Yung tipong sobrang bigat na ng problema mo, pinansyal man, emosyonal o kahit sa relasyon, at parang kahit anong gawin mo, hindi mo makita ang solusyon. Marahil naranasan mo na ang mga gabing hindi ka makatulog dahil sa kakaisip o yung pakiramdam na mag-isa ka kahit napapaligiran ka ng maraming tao. Kung ganito ang nararamdaman mo ngayon, manatili ka lang dahil sa video na ito, matutuklasan mo kung paano ka makakahanap ng lakas, kapayapaan at direksyon sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos sa gitna ng iyong pagsubok. Sa totoo lang, lahat tayo dumadaan sa mga panahong tila sinusubok ang ating kakayahan at pananampalataya. May mga pagkakataon na pakiramdam natin ay napag-iiwanan tayo o kaya naman ay sunod-sunod ang problema na dumarating. Ngunit may isang katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Hindi tayo nag-iisa. Sabi sa Awit 50:15, "Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako." Napakalalim ng mensaheng ito. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi tayo dadaan sa problema. Ang sinasabi niya, kapag dumaan tayo doon, pwede kayong tumawag sa Kanya. At hindi lamang siyang makikinig, kundi kikilos din siya sa ating buhay. Isipin mo sandali, sa gitna ng kaguluhan, may isang makapangyarihang Diyos na handang makinig sa iyo anumang oras. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang ayusin muna ang lahat bago ka lumapit sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin ay tumawag. Sa totoong buhay, maraming tao ang sumubok harapin ng problema ng mag-isa. Pinipilit nilang maging matatag, itinatago ang sakit at umaasa na lilipas din ang lahat. Ngunit kadalasan, lalo lang tayong napapagod kapag ganito ang ginagawa natin. Parang may dinadala kang mabigat na bag na ayaw mong ibaba kahit may taong handang tumulong sa'yo. Ang pagtawag sa Diyos ay parang pagbibigay sa Kanya ng bigat na hindi mo kayang buhatin. Hindi ibig sabihin ito na mawawala agad ang problema, pero magkakaroon ka ng lakas at kapayapaan na hindi mo kayang ipaliwanag. May isang halimbawa na maaaring makarelate ka. Isipin mo ang isang estudyante na sobrang nahihirapan sa pag-aaral, pressured sa expectations ng pamilya at natatakot na bumagsak. Sa halip na humingi ng tulong, pinipili niyang sarilihin ang lahat. Hanggang sa dumating ang punto na halos sumuko na siya. Pero isang gabi, nagdesisyon siyang manalangin. Simple lang, walang malalim na salita, kundi isang tapat na paghingi ng tulong. At doon nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Hindi agad naging madali ang lahat, pero nagkaroon siya ng lakas na ipagpatuloy at unti-unting nakita ang solusyon sa kanyang mga problema. Ganito rin ang maaaring mangyari sa iyo. Ang pagtawag sa Diyos ay hindi kahinaan. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya. Sa konteksto ng Awit 50:15, ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang bayan. Ipinapaalala sa kanila na hindi niya kailangan ang kanilang mga handog kung wala naman silang tunay na relasyon sa Kanya. Ang gusto niya ay isang pusong marunong lumapit at magtiwala. Kaya kapag sinasabi niyang tumawag ka sa akin, ito ay paanyaya, isang imbitasyon na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Kanya. At kapag sinabi niyang ililigtas kita, hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagliligtas, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na kalagayan natin. Ngayon, huminto ka sandali at pag-isipan mo ito. Kailan ka huling tumawag sa Diyos ng buong puso? Hindi yung routine lang, hindi dahil nakasanayan mo, kundi yung talagang bukas ang puso mo at sinasabi mo sa Kanya ang lahat ng nararamdaman mo. Maaring ito na ang tamang oras para gawin yon. Hindi mo kailangang humintay na mas maayos ang sitwasyon bago ka lumapit sa Kanya. Sa totoo lang, doon Kanya gustong makausap. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng sakit, sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Habang nagpapatuloy tayo, tandaan mo ito. Ang problema ay hindi permanente, pero ang presensya ng Diyos ay permanente. Maaring hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, pero may kontrol ka sa kung kanino ka lalapit. At kapag pinili mong lumapit sa Diyos, pinipili mo ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ang pag-asa sa gitna ng kawalan,
at ang lakas sa gitna ng kahinaan. Isa pang mahalagang bagay na dapat mong tandaan ay ang pasensya. Kapag tumawag ka sa Diyos, hindi ibig sabihin ay agad mong makukuha ang sagot. Minsan, ang sagot ay dumarating sa proseso, sa mga aral na natutunan mo, sa mga taong nakikilala mo, at sa mga pagbabagong nangyayari sa loob mo. At sa bawat hakbang na iyon, hinuhubog ka niya para maging mas matatag at mas handa sa hinaharap. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa mabigat na pagsubok ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ka pinabayaan ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. Tumawag ka sa Kanya, magtiwala ka at hayaan mong kumilos siya sa iyong buhay. Bago tayo magtapos, gusto kong itanong ka, ano ang pinakamabigat na pagsubok na kinakaharap mo ngayon at paano mo ito hinaharap? Ibahagi mo ang iyong sagot sa comments. Maaring ang kwento mo ay magbigay ng lakas at inspirasyon sa iba. Sa kabuuan, ang mensahe ng video na ito ay simple pero makapangyarihan. Sa oras ng kagipitan, tumawag ka sa Diyos. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. May Diyos na handang makinig, handang tumulong, at handang iligtas sa bawat hakbang ng iyong buhay. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong mensahe. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang dalhin ang mensaheng ito sa iyong araw-araw na buhay. Tumawag ka sa Diyos, lalo na sa oras ng iyong pangangailangan. Habang pinagninilayan mo ang iyong sitwasyon ngayon, maaaring napapansin mong hindi lang ang mismong problema ang nagpapabigat sa iyo, kundi pati na ang paulit-ulit na pag-iisip at pag-aalala na tila walang katapusan. Ngulit sa sandaling piliin mong ilapit ito sa Diyos, unti-unting nagbabago ang pananaw dahil hindi na lamang ikaw ang may pasan ng lahat, kundi may kasama ka ng mas makapangyarihan kaysa sa anumang pinagdadaanan mo. Kaya mahalagang maunamaan na ang panalangin ay hindi dapat huling opsyon, kundi unang hakbang. Dahil dito nagsisimula ang kapayapaan at direksyon na hinahanap mo. At kahit na may mga pagkakataon na tila tahimik ang Diyos at parang walang agarang sagot, hindi ibig sabihin nito na hindi ka pinabayaan niya. Dahil madalas kumikilos siya sa mga paraang hindi agad nakikita, sa mga maliliit na biyaya, sa mga taong ipinapadala niya, at sa lakas ng loob na unti-unting bumabalik sa iyo. Kaya balikan natin ang paalala sa awit 50:15 na nagsasabi na, "Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako." Muli, isang paanyaya na hindi lamang alalahanin, kundi isabuhay sa bawat araw. Dahil ang pagtawag sa Diyos ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng pagtitiwala. At kung minsan man ay matagal ang paghihintay, tandaan na may ginagawa siya sa loob mo. Pinalalakas ang iyong pananampalataya at hinuhubog ka para sa mas matatag na kinabukasan. Kaya sa halip na sumuko, subukan mong huminto sandali, kausapin siya ng tapat, at pakinggan ng katahimikan kung saan madalas maramdaman ang kanyang presensya. Ngayon, nais kong itanong sa iyo, ano ang pinakamabigat na panalangin mo sa sandaling ito at handa ka bang ipagkatiwala ito sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong sagot sa comments dahil maaaring ang kwento mo ay magbigay ng pag-asa sa iba. At kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at ibahagi ito sa iba upang mas marami pang makarinig na may Diyos na handang makinig, umalalay at gumabay sa bawat hakbang ng iyong buhay. At sa pagpapatuloy ng iyong paglalakbay, mahalagang tandaan na bawat pagsubok na kinakaharap mo ngayon ay hindi aksidente, kundi bahagi ng mas malawak na plano na maaaring hindi mo pa lubos na uunawaan. Dahil madalas, ang mga panahong pinakamahirap ay siya ring nagiging daan upang mas makilala mo ang iyong sarili at mas mapalapit sa Diyos. Kaya sa halip na tanungin kung bakit ito nangyayari sa iyo, subukan mong itanong kung ano ang nais ituro sa iyo sa sitwasyong ito, dahil doon mo matutuklasan ang lalim ng iyong pananampalataya at ang kakayahan mong magtiwala kahit walang kasiguraduhan. At sa bawat sandali na pinipili mong manalangin sa halip na mag-alala, unti-unti mong pinapalitan ng takot ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng simpleng panalangin dahil ito ang tulay na nag-uugnay sa iyong kahinaan at sa walang hanggang lakas ng Diyos.
At kung sakaling muli kang panghinaan ng loob, balikan mo ang katotohanan na hindi ka nag-iisa sa laban na ito dahil may Diyos na patuloy na nakikinig at kumikilos kahit hindi mo ito nakikita. Kaya ngayon, itanong mo sa iyong sarili, handa ka bang magtiwala sa Kanya kahit hindi malinaw ang lahat? At kung oo, simulan mo ito sa isang simpleng hakbang ng pagtawag sa Kanya araw-araw. At kung ang mensaheng ito ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa iyo, suportahan mo ang channel pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pagbabahagi nito upang mas marami pang makarinig na may Diyos na handang makinig, umalalay at gumabay sa bawat hakbang ng iyong buhay.